lalaki. Magtago ka muna dito. Layla! Diyan ka lang ha. Bakit ka umalis ng bahay na nagpapaalam sa akin? Tsaka bakit sabi ni Mami na sira mo daw yung CD player ko? Kaya mo, pag sweldo ko, babayaran ko yun. Huwag na. Ako na bahala. Hindi. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Tsaka, pasensya ka na. Hindi tayo masyadong nagkakausap dahil busy ako. Aalis kasi ako bukas ng gabi, may lakad ako. Kasama ko si Banjo. Punta kami ng party. At isa ko, sigurado ako doon na hindi niya ako papaasahin. Sigurado isasama niya ako. Ah, kaya pala. Bakit? Kaya ka ba nagagalit sa akin dahil doon? Yung ba yung reason dahil di kita sinama kagabi? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi ako nag-enjoy sa party kagabi. Talaga? Oo. At hindi dahil hindi kita kasama. Naboboard lang ako doon. Yun lang yun. Kaya pagkatapos mo sa ginagawa mo dyan, lumabas ka na. Ihanda mo na yung pagkain ko. Amo! Oh, saan kayo nang galing? May bumisita dito kanina. Sino? Ang Reyna Amihan. Ama. Bakit tumungo dito ang mahal na Reyna? Upang malaman ang katotohanan tungkol sa iyo, Ibarro. Ano hong tungkol sa akin? Na ikaw at si Ibrahim ay iisa. Gusto ko sanang ipagkaila. Pero mukhang yun talaga ang pakay niya rito. Ang maniguro na tama ang kanyang hinala. Kahit hindi mo sabihin, alam kong may gumugulo sa isipan mo. Kaya ka nagpasyang huwag kaming papuntahin ni Alena sa Depras. Ang iniisip ko lang ay ang kaligtasan ninyo. Yun nga lang ba ang dahilan? O may iba pa? Wala nang iba. Anong sinasabi mo? Mula nang maging reyna ka, naging tapat ako sa'yo sa paniniwalang magiging tapat ka rin sa iyong mga tungkulin. Ang mga pasya mo ang pinanigan ko. Bawat kilos mo ay kinampihan ko. Pinangalagaan kita. Ang aking buhay at ang aking kapangyarihan ay inihandog ko sa'yo sa pag-asa. Magiging isang tunay na reyna kagaya ng ating ina. Bakit, Danaya? Nawawalan ka na ba ng tiwala sa akin? Ayoko mawalan ng tiwala sa'yo. Kaya pinaalalahanan kita. Kahit kailan, hindi pwedeng umibig ang reyna. Hindi naman ako umiibig, Danaya. Sana nga, mahal na rin. Sana nga itularan mo ang pagsasakripisyong ginawa ng ating ina. Isinakripisyo niya ang pagmamahalan nila ng iyong ama para sa Encantadia. Pagkat alam niya na ang pag-ibig na iyon ang kahinaan niya. Ayokong isipin na sa tagal ng inilagay mo sa mundo ng mga tao, ay nananalitay pa rin sa'yo ang pananaw at paniniwala ng mga mortal sa pag-ibig. Ipakita mo na karapat-dapat kang maging reyna ng lugar. Na paano ka? Kinausap ka lang ng amo mo tas umiyak ka na. Ganun pa kalupit ang mga amo dito sa inyong mundo? Hindi. Nalulungkot lang ako kasi ngayon lang kami nagkalapit ni Anthony. Tapos, magiging malamig na ulit yung pakikitungo niya sa akin. Kaya ka ba nalulungkot dahil doon? Ewan ko.
Nalulungkot ako lalo na pag hindi niya ako pinapansin. Yan bang tinatawag na pag-ibig? Hindi eh. Imposible kasing mahalin niya ako dahil magkaiba yung ginagalawan naming mundo. Mayaman siya, katulong lang ako. Hindi ba pwede yun dito sa mundo nyo? Sa mata ng ibang tao, hindi pwede. Sa Lireo, hindi rin pwedeng magmahal o umibig ng hindi namin kauri, Mila. Pero ako, kahit hindi kauri ang pinili kong ibigin, paglalaban ko siya. Kaya yun din ang gawin mo, ipaglaban mo siya. Paano ko siya ipaglalaban? Hindi ko nga alam kung may gusto siya sa akin eh. Siguro, hindi na dapat ako umasa. Mamahalin ko na lang si Anthony. Sa sarili ko na lang. Kakausapin ko siya. Hindi. Wag. Mas lalo lang gugulo. Mila, kung mahal ka talaga ni Anthony, ipaglalaban ka rin niya. Bathala, sana ay naririnig mo ako. Umiibig si Lyra sa isang tagalupa. Hindi dapat mangyari yun. Kailangan makabalik na kami sa Lireo. Pero paano? Tulungan mo ako. Tulungan mo po akong makahanap ng paraan para makabalik sa aming kaharian. Bathala, tulungan mo po ako. Yan ba yung nasira ni Mila? Wasak na wasak ah. Parang sinadyang sirain talaga. Naawa nga ako sa kanya, pare. Nasaktan na siya ni Mami. Pinagalitan pa. Pare, nakasira na nga. Naaawa ka pa. Alam mo, dapat lang talaga bayaran niya yan eh. Wala naman siyang pambayad eh. Tsaka ayoko. Mas lalo lang akong maaawa sa kanya. Awa nga lang ba talaga yan? O baka naman may gusto ka na sa Milang yun? Bathala, kailangan ko ang patnubay mo. Hindi ito ang panahon para maguluhan ako ng ganito. Malaking responsibilidad na nakapatong sa balikat ko, pero tinatalo ko ng nararamdaman ko para kay Ibrahim. Mali ito. Hindi ito dapat. Pero bakit kahit sabihin kong mali, iniibig ko pa rin siya. Mahal na Reyna. Ibrahim. Bakit lumuluha ang mahal na Reyna? Hindi ang mahal na Reyna ang umiiyak, kundi si Amihan. Kung ano man ang gumugulo sa isipan mo, huwag mo nang damdamin. Dahil nandito ako, mahal na Reyna. Handang umagapay sa'yo. Pumayag na ba si Amihan Danaya? Iwan mo muna kami.
Sa loob ng mahabang panahon, ipinaglaban ko siya. Iginalang. Minahal ng higit pa sa sarili ko. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya sinunod ko ang bawat utos niya. Sa inakalang tama ang kanyang pamumuno dito sa Lirey. Yun pala. Hindi kita maintindihan. Sino bang tinutukoy mo? Ang Reyna ba? Halika na, Alena. Magbihis ka na. Kailangan na nating umalis dito. Saan tayo pupunta? Sa Devas. Pupunta tayo doon kahit walang pahintulot ni Amihan. Nakatakda talaga na magsanib puwersa tayo, Gitano. Paano mo nasabi yan? Nabanggit ko kay Panginoong Hagor ng balak mong gawin sa Lereo, Gitano. At natutuwa ako. Hindi nakakatawa yun. Handa akong gawin yun. Bakit? Akala mo ba'y kinukutsa kita sa balak mong gawin? Tutulungan pa kita. Hindi ganong kadali ang binabalak mong pabagsakin ang Lireo. Yan ang sumusugat na katotohanan. At alam mo yan. Upang magawa mo yan, Gitano, kailangang pabagsakin mo muna ang pinakapitulo. Anong ibig mo sabihin? Patayin mo si Amihan. Yan lamang ang mahalaga. At makukuha mo na kahit na ano ang iyong naisin. Pati na si Alena. Sa ngayon, tinatanong ko pa ang sarili ko kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa'yo, Mila. Pero sana, kapag sigurado na ako sa nararamdaman ko, magawa kita may ipaglaban. Kahit kanino. Lira! Ipatupad ang bagong batas na ito, Akin. Masusunod, mahal na Reyna. Lira, Ina, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hindi nakikita. patawad ho, Ina. Nalibang kasi ako sa pamamasyal sa buong Lireo at sa labas ng palasyo. Inaaral ko kasi ang pamumuhay ng lahat ng ninalang dito para kapag ako na ang Reyna, alam ko na kung anong gagawin ko. Tama yung ginagawa mo, anak. Dahil hindi mo alam kung anong posibleng mangyari dito sa Lireo, lalo na sa akin. Walang mangyayari sa inyong masama dahil kayo ang Reyna. Kahit na Reyna ay may kahinaan din, anak. Hindi ikaw, Ina. Hindi ikaw. Mauna na ho ako at magpapahinga pa ako. Sige na.
Lira, sandali lang. Nakita mo ba yung kwintas kong medalyon? Hindi, ina. Hindi ko alam kung saan ang kwintas mo. Alena, bakit kailangan pa natin sumakay sa sasakyang panghimpapawid? Alena, alam kong nilabag natin ang utos ni Amihan. Kaya alam ko sa mga sandaling ito, pinaghahanap na nila tayo. Kaya kailangan makaalis tayo dito sa Lireo sa pinakamabilis na paraan. Bakit? Ang mga hator. Mahal na Reyna, nilisan na nila Danaya at Alena ang Lireo. Sinuway ka nila. Nagtungo na sila ng Devas. Mahal na Reyna, makakapayag ka ba na ang desisyon mo bilang Reyna ay hindi sinusunod ng mismong mga kapatid natin? Sundan mo sila, Kid. At ibalik sila dito ngayon din. Masusunod, mahal na Reyna. Ordano. Gitano? Akin siya. Amo, kamusta ang pakikitungo sa ni Lira? Malamig. Ibang-iba sa kanyang ina.
Alam niyo, hindi ko alam pero sadyang napakabait talaga sa akin ni Amihan. Amo, ganda ng reyna ng mga diwata. Bagay na bagay kayo. O talaga, puro kakalokohan. Hindi po pwede magkaroon ng asawa ang reyna. Hindi nga maaari. Pero isa rin siyang engkantada. May puso. Maaaring umibig kahit patago. Alam mo, masarap daw umibig. Yung pag-ibig, kapag patago. Ayun ka na naman sa mga kalokohan mo. Pero amo, seryoso ako. Panahon na para palitan si Alena sa puso mo. Si Amihan, siya ang karapat-dapat na mahalin mo. Dahil ang isang reyna ay nababagay sa haring kagaya mo. Mahal na Sangre, bakit dito ka lagi nananatili sa silid na yung ina? Wala naman masama, di ba? Dahil ako ang susunod na tatanghaling reyna. Sumuway sina Danay at Alena sa utos ng mahal na reyna, Lyra. Pumunta rin sila sa Devas. Bakit, Lyra? Ikaw ba, Gurna? Wala ka bang markang tulad ko yung nasa likod ko? Ang mga sanggring katulad mo lamang ni ganyan. Isa lamang akong pangkaraniwang dama. Kaya wala akong ganyan. Alam mo, Gurna, may nakilala akong bagong kaibigan. Isa rin ba siyang sangre? Hindi. Isa siyang ano, Lyra? Isa siyang utusang tulad mo. At napakabait niya. Parang ikaw. Kararating mo lang? Oo. Pagalitan nga ako ni Manang Rosita eh. Paano naman kasi kala ko makakabalik ako kahapon eh. May sakit ang nanay eh. Hindi ako nakauwi. Sayang. Hindi mo tuloy nakilala si Lyra. Sinong Lyra? Nakilala ko siya sa mall. Alam mo, maganda yun, tsaka mabait. Kaya lang, parang baliw magsalita eh. Wala daw siya matutuluyan, kaya dito ko muna siya dinala. Kaya lang, biglang nawala eh. Ewan ko saan nagpunta. Ikaw talaga milagros ha. Mag-iingat ka. Hindi porke nagpakita sa'yo ng kabaitan ng isang tao eh, magtitiwala ka na. Eh paano kung may mga nawala dito, ha? Eh wala naman. Sige, tingnan mo. Ako talaga. May mga nawala dyan. Oh. Wala nga. Okay naman. Ano ba yan? Pawis na pawis ka naman. Ay naku, magpalit ka na nga ng damit. Baka magkasakit ka. Naku, mahirap na magkasakit ka. Sandali lang. Wala akong dalang damit kasi lahat ng damit ko nasa labahan pa. Eh di kahit bimpo na lang. Hindi, talikod. Ano yan? Ano tong marka na to? Tattoo ba to? Nakulong ka ba sa city jail? Hindi ewan ko. Nandiyan na yan, matagal na. Sige na, antay, masatsat. Ilagay mo na yan. Sige na. Sige. Uy, tigilan mo nga yung pakanta-kanta mo dyan. Baka mamaya maingkanto ka pa dyan, oh. Che, hindi ako maniniwala sa'yo. Walang engkanto dito sa Maynila. Sa gubat, sa bundok. Doon may engkanto. Dito wala. Sa bundok? Sa gubat may engkanto? Baka nga may makita akong diwata doon na makakatulong sa amin para makabalik sa Lereo. Tama. Kailangan makahanap ako ng gubat. Sipag naman. Uy, Banjo! Anong ginagawa mo dito? May bibigay sana ako sa'yo. Ano? Ano yan? Basta, buksan mo. Binili mo to para sa akin? Oo, para sa'yo talaga yan. Salamat Ganda.
Alena, kailangan na nating lumapag. Sa laki ng hukbo ni Akil, matatagpuan din nila tayo dito sa Himpapawid. Hindi na tayo tutuloy sa Devas? Sa mga balakid na dinadanas natin dito, mukhang wala tayong basbas mula kay Bathala upang makarating sa Devas. Kailangan na nating bumalik sa Lireo. Kung si Akil na isahan ninyo, ako hindi. Malamig ka muna. Salamat. Eh, ikaw? Hindi, tapos na ako eh. Parang may dumi ka dito. Mila, ano yan? Oras ng trabaho, ipapadalaw ka? Napadaan lang siya. Si Banjo nga pala, kaibigan ko. Pare, kamusta? Pwede ba sa susunod? Dumalaw ka pag day off niya. Tsaka pwede ba, ipapaalam mo muna sa akin. Hindi pwede yung bigla ka na lang susulpot. Hindi to ospital. Alam mo, nakaka-istorbo ka naman nagtatrabaho eh. Mila, mauna na ako. Bakit mo binasos yung kaibigan ko? Bakit? May reklamo ka? May papahid-pahid pang nalalaman niya. Gustong-gusto mo naman. Asnamon Boya Nazar, inuutusan kitang dalhin mo ko sa Tagalupang Simila. Isang pangalan ng Tagalupang narinig kong binanggit niya, Panginoong Hagon. Ang ibig sabihin, nagkaroon na siya ng kakilala sa mundo ng mga tao. Mila. Sino si Mila?